Isang mapagpalang araw po sa inyo, Misteri, at sa lahat po ng bumubuo ng misteryo sa Dilim TV. Isa po akong solid na kamisteryo na laging nakaabang sa inyong mga nakakatakot pero makabuluhang kwento. Dahil dito, naisipan kong ibahagi ang isang karanasang hindi po tungkol sa akin, kundi sa aking kaibigan at kumpare. Ako nga po pala si Carding. At ito po ang aming kwentong kababalaghan. Uy pre, kanina ka pa dyan? Carding pre, butay nakauwi ka na. Oo, kanina pa ako rito eh. Tara, punta tayo sa happy house. Bala ko sanang magpahinga ngayon kasi puyat ako kagabi. Nag-sideline kasi ako. Sos, ang tagal na nating di nakapag-banding. Tara na! Si Rolly Misteri ay kababata at kumpare ko. Isa siya sa mga kaibigan kong hanggang ngayon ay nananatiling masayahin at palayaya ng mga lakad. Kahit noong nag-asawa at nagkaanak siya, hanggang sa maghiwalay sila, hindi pa rin siya nagbago. May positibo at negatibong epekto ang ugali niyang ito. Positibo dahil siya ang laging nagbubuklod sa aming magkakaibigan. Sa patuloy niyang pagyaya at pagdalaw, nananatiling buo ang samahan namin. Lagi rin siyang masaya at parang wala siyang problema sa buhay. Pero ang negatibo, sumusobra rin yung pagka-happy-go-lucky niya. Oo, Misteri, maganda naman ang buhay niya. May negosyo siyang pinapatakbo na pinamana sa kanya ng mga magulang niya. Pero kahit anong idagdag sa edad niya, ang mentalidad niya para pa ring binata. Kaya nga hindi sila nagtagal ng asawa niya. Mas priority kasi niya yung good time, pambababae at kalokohan. Ako naman po, Misteri, patuloy na kumakayod sa buhay dahil lumaki akong mahirap. Wala pa rin akong asawa dahil inuuna ko ang pagsusumikap para kina nanay at tatay. Madalas nga akong kutsain ng mga barkada ko dahil ang dami-dami ko na daw inaanak pero wala pa akong sariling anak. Malaki ang utang na loob ko kay Rolly Misteri dahil siya po yung laging nanlilibre sa akin noong panahong walang-wala ako. Nakaraos ako sa pag-aaral dahil madalas siyang sumasagot sa pamasahe, pagkain at pati gamit ko sa school. Binibigyan o pinapahiram niya ako lagi. At isang araw nga, pagka-uwi ko galing trabaho, naabutan ko siyang naghihintay sa akin. Nagyayaya na naman sa paborito niyang beer house. Kung tutuusin, Misteri, pwede naman akong sumama. Wala namang nagbabawal sa akin. Lalo na't libre niya yon at tiyak naman na magsasaya ako. Pero sa edad kong yun, hindi na ako ganun ka-interesado. Pero hindi ko naman kayang tanggihan ang kaibigan ko. At ayun nga, Misteri, napasama na ako sa kanya sa beer house. Kasama na rin namin noon si Jonas, isa pa naming kababata. May asawa na ito, kaya nagulat ako na sumama na naman siya sa amin. Sa loob, maingay ang musika. May mga ilaw na pula't asul at ang mga babae nakaupo lang naghihintay ng magte-table sa kanila. Umupo kami sa sulok. Umorder agad si Rolly ng bucket. At sa unang tagay pa lang, nagsimula na ang pangungulit niya. Pre, text mo na si Beverly. Tignan natin kung game yun. Ano ka ba? May asawa na yun, Rolly. Ano ngayon? Fling lang naman. Di ka naman magpapakasal agad sa kanya eh. Basta, huwag ka lang papahuli. Tsaka kung sakaling mahuli ka naman ako, sigurado ako pre, ikaw pa rin ang pipiliin nun. Di hamak na mas gwapo ka kaysa sa asawa niya. Pero totoo yan, Carding ha.
Crush mo yun nung grade 5 pa lang tayo, di ba? At saka, alam naming may crush din siya sa'yo noon. Torpe ka lang eh. Hindi ba nga sinulatan ka pa niya noon? Mga pre, matagal na yun. Bata pa tayo. Kaya nga bata pa tayo noon pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya nakukuha. Alam mo pre, lalo na sa'yo na binata pa, walang masamang tumikim-tikim paminsan-minsan. Tignan mo tong si Jonas. May asawa na pero nakakatikim pa ng iba. Kanino pa ba ako magmamana? Eh di sa'yo pre. Napangiti lamang ako. Pero hindi dahil sa saya. Pilit ko na lang kasing tinago yung pagkainis ko at pagkadismaya. Misteri, sa totoo lang, ayoko talaga ng ganun. Hindi ako sang-ayon sa sinasabi nila ni Rolly. Oo, dati kong crush si Beverly. Pero respeto na lang sana, may pamilya na siya. At kung sakaling totoo man yung sinasabi nilang mas pipiliin daw ako ni Beverly kaysa sa asawa niya, mas lalong ayoko dahil ayokong makasira ng pamilya. Tahimik lang akong umiinom habang si Rolly at Jonas ay nag-table na ng mga babae. Sa isip-isip ko ng mga panahong yun, hindi talaga ako katulad nila. Dahil kapag nagkaroon ako ng girlfriend o asawa, balang araw, siya lang ang magiging priority ko. Hindi ako magloloko, Misteri, dahil hindi ko kayang balikan ang tingin ng sarili ko sa salamin kung alam kong nagloloko ako sa taong nagmahal sa akin. Kahit noong panahon na walang-wala ako at si Rolly ang tumulong sa akin, totoo yun, Misteri, pero hindi ibig sabihin na dapat kong gayahin ang lahat ng ginagawa niya. Lumipas ang ilang buwan. Naging abala ako sa trabaho ko bilang graphic designer. Pag-uwi ko paminsan-minsan, rumaraket din ako. Nakakakuha po kasi ako ng clients sa isang sikat na website. Gustong-gusto ko na po kasing matapos ang pagpaparenovate ng maliit naming tahanan. Ang totoo po niyan, dati bungalow lang ito. Nang magkaroon ako ng trabaho, unti-unti ko itong pinaayos hanggang sa malagyan kami ng second floor at nagkaroon na rin kami ng kanya-kanyang kwarto nila nanay at tatay. Pero hindi pa rin ito lubos na natatapos dahil sa kulang na pambayad, kaya sobra pa rin akong kumakayod. Isang Sabado ng gabi, may kumatok sa aming bahay. Sakto namang nasa sala ako noon dahil wala akong pasok. Agad ko namang binuksan ang pinto. Si Rolly ang bumungad. Pero Misteri, nagulat ako sa nakita ko. Hindi dahil sa biglaang pagsulpot niya. Sanay naman ako roon. Pero sadyang nagulat ako sa itsura niya ngayon. Kung dati ay makisig siya, matipuno at laging puno ng sigla ang muka, ngayon ay para bang ibang tao na siya. Nangangayayat, tumanda ang itsura, para bang ang hina-hina niya. Ang dati niyang matikas na tindig, naging bayukos. Uy pre, anong nangyari sa'yo? Bakit ang payat mo? May problema ka ba? Nalugi ba yung negosyo nyo? Hindi naman pre, pero oo, may problema ako. Biglang bumagsak yung katawan ko eh. Hindi ko alam kung bakit. Nanghihina ako. Hindi ako makakain ng maayos. Tapos, lagi akong nananaginip ng masama. Kaya hindi rin ako makatulog. Nagpatingin ka na ba sa doktor, pre? Oo, nakailang beses na. Wala naman silang nakita. Ang sabi stress lang daw to. Pero pre, kilala mo ko. Hindi naman ako nagpapadala sa stress. Ganun ba? Anong sabi ni Mara? Alam mo namang galit sa akin yun. Yung inaanak mo nga hindi man lang pinapakita sa akin. Anong balak mo ngayon? Sabi nila mama, ihahanap daw nila ako ng albularyo. Baka yun daw ang kailangan ko. Totoo ba yun pre? Hindi ko rin alam. Pero yung lola ko nung buhay pa siya,
Nagkukwento rin siya sa akin ng mga ganyan. Ang sabi niya, sila raw ang nakakapagpagaling ng mga hindi normal na sakit. Paanong hindi normal na sakit? Eh di yung sakit na ginawa ng tao o nilalang. Kunyari, napaglaruan ka ng duwende o maligno, kinulam, o kaya inatake ng aswang. Pwede rin yung mga sinapian. Grabe, nakakatakot naman yun. Pero pre, sa tingin mo ba, isa doon ang nangyayari sa akin ngayon? Sa panahon ba ngayon, meron pang ganyan? Aba, hindi ko rin alam pre. Pero kung gusto mo, samahan kita. Maghanap tayo ng albularyo. Sige nga pre, desperado na ako eh. Pati yung mga chicks ko, ayaw na sa akin. Tapos, hindi na rin ako makainom ngayon. Namimiss ko na yung dati kong sarili. Hindi na rin ako makapag-asikaso ng negosyo namin. Kaya ang totoo nga niyan eh, humina rin yun. Naubos yung ipon namin. Eh sige pre, huwag kang mag-alala. Magtatanong-tanong din ako. Kailan mo ba gustong umalis? Eh hanggat maaari, gusto ko agad-agad eh. Okay lang ba sa'yo bukas? Okay lang pre, wala naman akong gagawin bukas. At natuloy nga kami ni Rolly kinabukasan, araw ng linggo. Una naming tinungo ang isang baryo malapit sa Kakahuyan. Nagtanong-tanong kami roon kung may kilala ba silang albularyo o manggagamot. Iba-iba ang sagot ng mga to. May kanya-kanyang rekomendasyon, kanya-kanyang papuri. Hindi tuloy namin alam ni Rolly kung sino ang uunahin o kung sino ba talaga ang tunay na magaling. Habang nagpapahinga kami't umiinom ng palamig malapit sa talipapa, may narinig kaming pamilyar na boses. Rolly? Karding? Maring Perla? Uy Perla, ikaw pala yan. Kamusta ka na? Ayos naman ako, ganun pa rin. Rolly? Parang namayat ka yata ah. Yan nga ang dahilan kung bakit kami nandito ngayon. Oo Perla, naghahanap kami ng albularyo eh. Pakiramdam kasi namin, hindi normal yung nararamdaman ni Rolly. Ikaw, kamusta ka na? Si Jonas, nasa na? Di mo kasama? Ano ka ba pre? Hiwalay na sila? Magdadalawang buwan na rin siguro. Ay, ganun ba? Pasensya ka na Perla ha. Hindi ko kasi alam. Okay lang yun. Alam ko naman na sa inyong magkababata, ikaw yung pinaka-busy eh. At pinaka-matino. Siya nga pala, nakakita na ba kayo ng hinahanap nyo? Eh sa totoo lang, ang dami naming pinagtatanungan eh. 4 na albularyo yung nabanggit ng mga tao. Kanya-kanya silang pagbibida sa mga yun. Kaya hindi tuloy namin alam kung sino ba talaga yung uunahin namin. Eh baka ikaw, may kilala ka? Meron. Yung kilala ko, napakagaling talaga nun. Talaga Perla? Eh dito na lang kami. Mas makakasiguro pa kami kung kilala mo. Rolly, magaling nga siya, oo. Pero may problema eh. Ano? Patay na siya. Lolo ko siya eh, ama ng tatay ko. Isa siyang sikat na albularyo sa lugar namin. Ah, ganun ba? Sayang naman. O siya sige, salamat ha. Kita na lang tayo sa susunod. Patalikod na sana kami noon nang muli kaming pigilan ni Perla. Teka, Rolly, ano ba talaga nararamdaman mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Eh, lagi akong nananaginip ng masama. Hindi ako makatulog ng maayos. Unti-unti akong nawawala ng gana kumain. Masakit din yung katawan ko. Para bang kung ano-ano na lang na parte, bigla na lang sumasakit. Nagpa-check up na rin ako ilang beses. Pero ang sabi ng mga doktor, wala naman daw akong sakit. Pero ako mismo, ramdam ko eh. Nanghihina yung katawan ko. Hindi ako ganito. Ang gusto ko lang, bumalik sa dati kong sigla. Ganun ba? May alam akong gamot para sa mga karamdaman na hindi kayang gamutin ng mga doktor. Pero ano Perla? Mahirap bang hanapin yun? hindi naman siya mahirap hanapin kasi meron na ako noon. Naiwan sa akin yun ni Lolo bago siya tuluyang mawala. Pero may kapalit eh. Malaking kabayaran ang hinihingi noon. Hindi basta-basta binibigay. Babayaran ko Perla. Gaano man kalaki ang halaga.
Basta't makakasiguro akong gagaling ako at babalik yung dati kong lakas. Napagkasundoan nga namin na subukan ang sinasabi ni Perla na gamot. Nagdadalawang isip pa nga ito noong una dahil mahalagang pag-aari raw yon ng kanyang lolo. Pero nagpumilit si Rolly dahil sa desperasyon. Nang sumunod na linggo, nakipagkita muli kami kay Perla para pumunta sa bahay ng kanyang lolo. Isa itong lumang kubo na sa ngayon ay wala nang nakatira, ngunit patuloy pa ring pinangangalagaan ni Perla. Ayos pala tong bahay ng lolo mo, no? Ang daming mga langis at kakaibang gamit. Siguro, Perla, ang daming napagaling ng lolo mo, no? Oo, marami talaga, Karding. Pero mabait si lolo. Hindi niya pinagkakitaan yung panggagamot. Sayang nga eh, wala sa mga anak niya o sa mga apo niya yung nagmana ng regalo niya. Perla, ito ba yung sinasabi mong gamot, ha? Inilabas ni Rolly ang isang bote ng langis mula sa isang magandang tokador na kahoy. May mga dahon at ugat na nakalubog sa loob at kulay dilaw ito. Hindi yan. Para lang ata yan sa namamagang pilay eh. Ah, ganun ba? Pero Perla, may tanong ako sa'yo. Nakakahiyaman pero wala pa kasi kung malaking pera. 20,000 lang ang dala ko ngayon. Okay na ba yun pang down payment sa gamot mo? Kasi di ba hindi pa naman natin alam kung e-epekto sa akin yan? Sa totoo lang, Rolly, hindi ko masusukat ng ganun kadali kung magkano tong gamot. Kasi nag-iisa lang siya eh. Tandang-tanda ko pa nga nung sabihin ni Lolo na ito ang lunas sa kahit anong karamdaman. Perla, please! Mag-iipon ako. Manghihiram ako sa mga kakilala ko at sa magulang ko. Kahit ano gagawin ko, gumaling lang ako. Sige, Rolly. May pinagsamahan naman tayo noon eh. Kailan mo ba kailangan ng buong bayad? Pwede bang hulugan? Sige. Sapat na yung 2 taon. Pagsapit nun, doon na lang kita sisingilin para isang buo na. Salamat! Sa panahon na yun, sigurado kung nakaipon na ulit ako. Basta gumaling lang ako ng tuluyan. Salamat, Perla! Tumungo si Perla sa isang tokador. Nakasusi ito at inaalikabok na. Dahan-dahang kinapa ni Perla ang isa sa mga kwintas niya na nakapaloob pa sa kanyang blusa. Nagulat kami dahil nandun pala nakatago ang susi. Pagbukas ng lumang tokador, inilabas niya ang isang parang malaking jewelry box. Isang maliit na boteng bilog ang inilabas ni Perla mula sa lumang kahon. Agad naming napansin ang kakaibang anyo nito. Para bang sinaunang bote na yari sa makapal na salamin. May ukit pa sa paligid na tila mga lumang simbolo. Kulay pula ang laman ng bote, pero hindi ito basta pula. Para bang may liwanag na gumagalaw sa loob, sumasayaw na tila apoy o buhay na usok. May mga palutang-lutang din sa likido, para bang ugat o butong korteng pabilog. Hindi nga ito ordinaryong gamot, yan ang sigurado. Ito yung sinasabi ng lolo ko na mabisang lunas sa kahit anong karamdaman. Hindi pa man tapos magsalita si Perla, biglang inagaw ni Rolly ang bote mula sa kamay niya. Ito na ba yun? Anong gagawin ko dito? Iinumin ba? Iahalo sa tubig? O ipapahid sa katawan? Iinumin yan, pero hindi ko alam kung magugustuhan mo yung lasa. Hindi ko rin kasi alam kung anong lasa niyan eh. Hindi pa yan nasusubukan ng kahit na sino sa amin. Galing pa yan sa orihinal na tagapagbantay. Kahit anong lasa nito, kakayanin ko. Wala na akong pakialam. Kitang-kita ko sa mukha ni Perla ang pag-aalinlangan, Misteri. Pero wala na siyang nagawa. Napilitan na lang siyang hayaan si Rolly. Determinado na kasi to. Lalo pat sa mga oras na yon, para siyang nilalamo ng takot. Desperado na siyang gumaling. Hinaplos ni Perla ang pendant niya at pumikit ng sandali.
Tila nagdarasal bago tuluyang sumuko sa desisyon ni Rolly. Sige, ikaw ang bahala, Rolly. Basta tandaan mo, hindi ito ordinaryong gamot. Bibigyan ka nito ng lakas, pero huwag ka ring makakalimot. Hindi na sumagot si Rolly. Binuksan niya agad ang bote at pagbukas pa lang, sumingaw ang amoy na masangsang, parang pinaghalong dugo, insenso, alimuom, halo-halong amoy misteri. Napangiwi ako, pero si Rolly hindi natinag. Walang pag-aalinlangan niyang inilapit ang bibig sa bunganga ng bote at isang lagok lang, inubos niya ito. Pagkatapos, ibinaba niya ang bote at tumigil ng sandali. Tahimik kaming lahat. Lahat kami tulala lang na nakatingin sa kanya, inaabangan kung ano ang mangyayari. Pre, okay ka lang? Ano nararamdaman mo? Tumango lamang si Rolly. Parang wala naman siyang ibang naramdaman. Wala pre, parang wala lang. Parang tubig lang. Maghintay ka lang, Rolly. Baka bukas o sa mga susunod na araw, maging maganda na yung pakiramdam mo. Gaya ng ibang gamot, hindi agad-agad nararamdaman ang epekto niyan. Tumango naman si Rolly at wala na siyang sinabi pa. Tahimik lamang siyang nakikiramdam sa sarili, habang ako naman ay lumingon kay Perla. Sa kabila ng pangamba, pinili naming magtiwala. Tuluyan na kaming umalis sa bahay ng lolo ni Perla. Hindi ko alam kung tama ang naging desisyon namin, pero alam kong wala na rin naman kaming ibang mapagpipilian. Pagdating namin sa sakayan, nagpaalam na kami kay Perla. Perla, salamat ulit sa tulong mo ah. Masasabi bang tulong yun kung nanghingi ako ng bayad? Oo naman, nabigyan mo ng pag-asa si Rolly na gumaling. Oo nga Perla, pero gaano ba katagal ang hihintayin ko? Paano kung hindi umepekto sa akin? Magbabayad pa ba ako sa'yo? Rolly, walang dudang gagana yan sa'yo. Mawawala ang lahat ng nararamdaman mo. Magtiwala ka lang. Sige, salamat Perla. Kung makakaipon ako ng kahit wala pang 2 taon, babayaran kita agad. Huwag mo masyadong madaliin. Sa tamang oras, makakabayad ka rin. Naniniwala ako sa'yo, Rolly. Salamat Perla. Pag gumaling ako, babalikan kita. Huwag kang mag-alala. Lumipas ang ilang linggo matapos ng tagpong yun at muli kaming nagkita ni Rolly. Laking gulat ko sa naging pagbabago niya, Misteri. Sobrang saya ko na makitang ayos na si Rolly. Nagbalik na ang dati niyang tikas, ang sigla niya at yung lakas ng loob na palagi naming hinahangaan sa kanya. Pare, kamusta? Ayos ba? Ano, dating gawi? Nakaakma pa itong yayakap sa akin. Buong buo ang ngiti niya sa labi at kumikislap ang mga mata sa sobrang ligaya. Diretso kami sa paborito niyang KTV bar. Ayos pre, mukhang magaling ka na. Epektibo pala talaga yung gamot na binigay sa'yo ni Perla. Siguro nga. Oh, bakit parang hindi ka pa sigurado? Pre, naisip ko lang. Baka naman pagaling na talaga ako nung panahon na yun. Nagkataon lang na uminom ako ng gamot. Ganun? Paano kung yun naman talaga ang nakapagpagaling sa'yo? Sa ngayon, nakabalik na ako sa trabaho. Ako na ulit yung nagmamanage ng tracking business namin. Natuwa nga sila mama kasi lumalakas ulit yung katawan ko at saka yung negosyo. Kaya treat ko to ngayon. Umorder ka ng umorder ha, kahit anong gusto mo. Balik na naman sa dati si Rolly. Inom dito, inom doon. Babae rito, babae ron. Masaya naman ako sa paggaling niya. Pero aaminin ko, Misteri, ang buong akala ko, magmamature na siya sa buhay kahit papaano. Pero mukhang hindi pa rin pala. Lumipas pa ang 1 taon at ilang buwan.
Madalas pa rin nila akong niyayaya sa mga inuman, sa mga lakad na alam kong sa huli, sa beer house pa rin ang bagsak. Pero hindi na ako sumasama. Hindi dahil nawalan ako ng gana sa kanila, kundi dahil abala na rin ako sa trabaho at sa pagpaparenovate ng aming tahanan. Hanggang sa isang araw, inimbita kami ng isa naming kababata sa selebrasyon ng kanyang kaarawan. Sa simpleng bahay lang nila sa may dulo ng barangay. Hindi enggrande, may videoke, lechong manok, pansit at ilang inumin sa gilid ng mesa. Pagdating ko, binati ko ang mga naroroon. Kamayan, tapik sa balikat, ngitian sa mga pamilyar na muka. Happy birthday, Christopher! Ano, ilang taong ka na? Parang hindi tayo tumatanda ah. Salamat, Carding. Buti nakapunta ka. Kumpleto tayong tropa ngayon. Isa-isa kong nakita ang mga dati naming kabarkada. Naroon din si Jonas at hindi ko maiwasang mapansin agad na may kasama itong babae. Hindi si Perla. Medyo mas bata, mas kikay at hindi ko pa nakikita dati. Nagkukwentuhan sila at magkahawak pa ng kamay. Lumapit naman ako sa kanya. Pre, kamusta na? Huwag mo sanang masamain ha. Curious lang ako. Anong nangyari sa inyo ni Perla? Hindi pala kayo nagkabalikan? Sandali siyang natahimik. Parang nag-iipon ng lakas bago sumagot. Inilapag niya ang bote niyang hawak at humugot ng malalim na buntong hininga. Wala na kami pre. Matagal na rin. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Anak lang ang dahilan kung bakit kami nag-uusap ngayon. Nagsusustento naman ako. Kaya pala. So, siya na ba yung bago mo? Gaano na kayo katagal? Oo, si Gemma. Lagpas 2 taon na kami. Siya yung nakilala ko bago kami tuluyang naghiwalay ni Perla. Tumango na lamang ako at pilit na ngumiti. Hindi ko na pinahaba pa ang usapan. Sa kabilang dulo naman ng mesa, nakita ko si Rolly. Kanina, nagtanguan lang kami, pero hindi niya ako nilapitan. Kakaiba yung kilos niya ngayon. Tahimik, walang imik, nakaupo, pero halatang hindi mapakali. Ubus na ang lahat ng mga pagkain namin, pero yung pinggan niya, hindi pa rin nababawasan. Akala ko nung una, baka wala lang siya sa mood. Pero habang tumatagal, hindi na rin ako mapakali. Ramdam ko may mali. Kaya naman nilapitan ko siya. Rolly pre, ayos ka lang ba? Kanina ka pa dyan ah. Ni tubig, hindi mo ginagalaw. Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang sa plato. Tapos ay dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Hindi ako ayos pre. Hindi ako okay. Oh, bakit na naman? Anong nangyayari? Hindi na ako makakain ng maayos. Kahit anong subo ko, isinusuka ko. Pero gutom na gutom ako. Naalala mo dati? Halos araw-araw akong umiinom, di ba? Ngayon wala. Ni amoy ng beer, nasusuka na ako. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Wala na akong tiwala sa ospital pre. Pero natatakot ako na baka bumalik yung sakit ko noon. Pero ang kaibahan ngayon, para bang hindi lang katawan ko yung may problema, pati utak ko na. Gabi-gabi hindi na naman ako makatulog. Tumahimik kami parehas. Narinig ko lang ang ingay ng tawanan sa kabilang mesa. Pero sa pagitan naming dalawa, napakabigat ng hangin. Pre, gusto ko sanang puntahan si Perla. Baka may natira pa siyang gamot. Pero natatakot ako, baka singilin niya ako eh. Alam mo naman, hindi pa ako nakakabayad. Rolly, hindi ba nangako ka? Dapat tuparin mo yun, lalo ngayon, kailangan mo ulit siya. May naipon naman ako pre. Malaki-laki na rin pero pag binigay ko yun, ubos lahat. Magsisimula ulit ako sa wala. Huminga ako ng malalim. Tinitigan ko siya at kita ko sa mukha niya
Nahirap-hirap na siya sa kalagayan niya. Pre, alam mo naman na may kailangan ka at may pagkukulang ka. Kung ako sa'yo, bayaran mo na lang kasi yung pera mababawi mo naman yun. Pero yung lakas mo, hindi basta-basta. Kaya kung gusto mo, samahan kita ulit. Salamat pre, salamat talaga. Kamusta na pala yung anak mo? Wala na sila dito. Lumipad na papuntang Amerika kasama ng nanay niya. Galit na galit sila sa akin eh. Hindi na nga ako kinakausap. Hindi na ako nakapagsalita pa. Alam ko rin naman kasi kung gaano kasakit ang pinagdaanan ng pamilya niya. Alam ko sa sarili ko na malaki rin ang pagkukulang ng kaibigan ko. Kinabukasan araw ng Sabado, sinamahan ko si Rolly. Tanghali pa lang ay bumiyahe na kami. Tahimik lamang siya sa biyahe, halos walang imik. Diretso kami sa bahay ni na Perla, pero ang nanay lang nito ang nadatna namin. Nagbilin siya na kung sakaling dumating raw kayo ni Rolly doon kayo pumunta sa bahay ng lolo niya. Alam niyo naman kung saan yun, hindi ba? Tumango si Rolly at hindi na sumagot. Kita sa mukha niya ang kaba. Habang papalayo kami, nakatingin lang siya sa kalsada. Tila malalim ang iniisip. Habang nasa jeep kami, patungo sa bahay ng lolo ni Perla, napansin kong butil-butil na ang pawis ni Rolly. Nangingitim na rin ang mata niya at namumutla. Pre, okay ka lang? Gusto mo ba bukas na tayo bumalik? Kaya ko pa pre, konti na lang to. Kaya ko pang tiisin. Gusto ko na lang talagang umayos ulit ang pakiramdam ko. Bumaba kami sa kanto ng baryo nila. Medyo looban pa ang bahay ng matanda kaya kailangan naming maglakad. Habang lumalalim ang gabi, palamlam ng palamlam ang paligid. Wala nang masyadong tao sa daan. Tahimik ang paligid. Tanging mga kuliglig at ihip ng hangin sa damuhan ang maririnig. Unti-unti na ring dumarami ang puno na dinadaanan namin. Hindi rin sementado ang daan. Maputik at madulas, lalo na't umambon pa ng kaunti noong hapon. May mga bahagi ng daan na kailangan pa naming iwasan dahil sa tubig na naiipon sa lubak. Misteri, sa ilalim ng liwanag ng buwan, kita ko ang anyo ni Rolly. Putlang-putla na talaga siya at halos nanginginig ang tuhod sa bawat hakbang. Pawisan, hingal na hingal. Rolly, uminom ka muna ng tubig. May tinapay rin ako rito. Gusto mo ba? Hindi, okay lang ako. Hindi ko kayang kumain ngayon eh. Oo sige, konting tiis na lang. Pagkatapos nito, makakabalik ka na sa dati mong sarili. Makakakain ka na ulit at makakatulog ng maayos. Sana nga pre, kasi kung hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Baka hindi ko nakayanin. Narating na rin namin sa wakas ang harap ng bahay ng lolo ni Perla. Huminto muna kami sa harap. Si Rolly hindi agad kumilos, para bang kinakabahan talaga siya. Pre, andito na tayo. Napansin naming bukas ang ilaw mula sa loob. Tahimik lamang ang paligid, pero alam naming may tao sa loob. Si Rolly, tinitigan ko ulit, Misteri. Halos hindi na siya makahinga. Lukot ang mukha sa hirap. Nanginginig ang buong katawan. Para bang nilalamig, pero malamig yung balat. Sumigaw naman ako para tawagin kung naandun si Perla. Perla? Perla? Nandiyan ka ba? At ilang saglit lang, biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Perla, nakaputing mahabang damit, halos sumayad na sa sahig. May hawak siyang lumang lampara. Sabi ko na nga ba, babalik kayo. Halika,
Pasok kayo sa loob. Bagamat nagtaka ako sa itsura niya at sa tono ng boses, hindi ko na ito pinansin. Inilalayan ko na si Rolly papasok ng bahay. Mystery, para ba siyang lutang? Nanginginig, halos hindi na rin siya makadilat dahil sa sobrang pamumula ng kanyang mga mata. Perla, pasensya ka na kung naistorbo ka namin ha. Pero ano kayang nangyayari kay Rolly? Nawawalan ba ng bisa yung gamot mo sa kanya? Hindi, dito palang magsisimula ang tunay nitong bisa. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Nagkatinginan kami ni Rolly. Bigla na lang siyang napaupo sa sahig at napakapit sa kanyang tiyan. Mas lalong masama ang pakiramdam ko ngayon, Perla. Para na akong mamamatay. Anong klaseng gamot ba yung binigay mo sa akin? Biglang naglabas si Perla ng isang malaking palanggana mula sa ilalim ng lamesa. Akala ko tubig lang ang laman nun, pero nang tumingin ako ng mabuti, halos na paatras ako sa gulat. Mystery, pulang-pula ang likido na nandoon. Mayroon ding mga karne, laman loob ang nasa loob ng timba. Nagulat din ako nang mapasinghot ako. Mystery, amoy ng napakalansang dugo. Napangiwi ako sa baho. Perla, ano ba yung nilabas mo? Hindi ko na natapos pa ang tanong ko nang biglang sumubsob si Rolly sa palanggana. Parang hayop na gutom na gutom. Nilantakan niya ang karne. Wala siyang pag-aalinlangan. Walang tinira. Napuno ng dugo ang kanyang muka. Para akong natulala, Mystery. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa para na lang siyang biglang natauhan. Ayop ka, Perla. Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako kumakain ng ganito? Bakit hindi ko na makain ng normal na pagkain? Rolly, hindi ba ikaw ang nagmakaawa sa akin? Nabigyan ka ng lunas. Ayan na yung lunas na hinahanap mo. Habang buhay na yan, mabubuhay ka hanggat gusto mo. Perla, anong ibig sabihin nito? Tumingin sa akin si Perla. Napakatalim ng kanyang mga mata. Pero maya-maya, biglang lumambot din ito. Pasensya ka na, Karding. Wala kang kinalaman dito, pero nadamay ka. Isa kang mabuting kaibigan. Hindi tulad ng kumpare nating to. Anong ibig mong sabihin? Oo nga, ano bang pinagsasasabi mong babae ka? Akala ko ba, papagalingin mo ko? Akala ko concerned ka sa akin. Concerned? Ikaw ba naging concerned sa akin nung panahong nirereto mo si Jonas sa iba't ibang babae? Nung buntis ako, naghihintay ako sa asawa ko. Pero ikaw, yaya ng yaya sa kanya sa beer house. Naisip mo ba yung kalagayan ko noon? At yung kalagayan ng magiging anak namin? Rolly, nanganak ako nang wala ang asawa sa tabi ko. Kasama mo siya! At alam mo kung anong mas masakit? Nabasa ko pa yung text mo sa kanya. Di ba ang sabi mo? Sayang lang ang oras mo kay Perla. Tara, inom na lang tayo. Marami kong papakilalang chicks sa'yo. Ang tagal-tagal na nun! Yun ba ang dahilan? Eh di sorry! Pero kahit naman hindi ko siya ireto o isama sa beer house, malamang magkakahiwalay pa rin kayo. Kasi masama ka! Masama ang ugali mo! Mabuti na lang, hindi ko binayad sa'yo ang pera ko! Ako pa ang masama ngayon, ha? Ay naku, Rolly. Okay lang na hindi mo ko bayaran. Kasi ang totoo, matagal ka ng bayad. Simula pa lang nang ininom mo ang mutya, nakuha ko na ang kabayaran ko. Ang paghiganti ko sa'yo. Mutya? Perla, mutya ba ng aswang yung pinainom mo sa kanya?
Oo, tama ka, Karding. At wala nang balikan yun. Oh, walang yakang babae ka! Pero misteri, biglang humaba ang mga kuko ni Rolly. Lumitaw ang matutulis na pangil sa kanyang bibig at sumigaw siya habang sumusugod kay Perla. Pero bago pa man siya makalapit, para ba siyang bolang bigla na lang itinapon. Sumalpok siya sa sahig, nabasag ang mga bote at garapon sa likuran niya. Pagtingin ko kay Perla, nagniningning ang medalyon sa leeg niya. May sariling liwanag, parang naglalagablab. Hindi ka uubra sa anting-anting ng lolo ko. Malakas na anting-anting to, laban sa mga aswang na tulad mo. Alam mo, yung kasiyahan mo, yung babae, alak, barkada, mawawala lahat ng yun sa'yo. Mabubuhay ka sa dilim. Nagtatago, kinakasuklaman. Yan ang kabayaran sa malaking utang mo. Pero Perla, kung ano man ang nangyari sa inyo ni Jonas, sariling desisyon yun ng asawa mo. Hindi lang naman to kasalanan ni Rolly. Huwag kang mag-alala, Karding. Hindi pa naman tapos yung paniningil ko. Inuna ko lang tong si Rolly. Kasi siya ang ugat. Pero darating ang araw, babalikan ko si Jonas at ang babae niya. Biglang may hinugot si Perla mula sa kanyang bulsa. Isang kwintas na may itim na batong bilog sa gitna. Mukha rin itong isang agimat. Pero nagulat ako sa sumunod niyang ginawa. Hinagis niya ito papunta sa akin. Karding, isuot mo yan, bilis! Pagkasalo ko nito, dahil sa pagkataranta, isinuot ko na rin bigla ang hinagis niyang medalyon. Ni hindi ko na malayan, ako na pala ang susugurin ni Rolly. Nanlilisik ang mga mata nito, tumutulo ang laway. Sa mabilis nitong pagtakbo papunta sa akin, biglang parang may kuryenteng lumabas mula sa medalyon na pinasuot sa akin ni Perla. Hindi ko maipaliwanag, misteri, pero parang may malakas na spark, isang liwanag na tila pumutok mula dito. Pagkatapos noon, napaurong si Rolly, tumilapon na parang tinamaan ng malakas na puwersa. May bahagyang lapnos pa sa kanyang muka. Rolly, pare, bakit? Anong ginawa ko sa'yo? Pre, hindi ko alam. Parang galit na galit ako. Galit na galit ako sa lahat. Gusto kong sugurin ang lahat. Gusto kong kagatin, patayin. Patawad, pre. Hindi ko sinasadya. Misteri, parang hindi na si Rolly ang nagsasalita. Mababa at malalim ang boses na lumalabas sa kanya. Para bang ibang nilalang ang nasa loob niya. Maya-maya, bigla siyang tumalon sa bintana at tumakbo palayo. Pero bago siya tuluyang tumakas, nag-iwan siya ng babala kay Perla. Perla, hindi pa tayo tapos! Naiwan akong tulala. Hindi ko namalayan ang bilis ng mga pangyayari. Kabaligtaran ito sa inaasahan ko. Si Perla, nakatulala rin. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Halatang nilalamo na siya ng matinding puot. Nakiusap pa rin ako sa kanya na pagalingin si Rolly. Pero bukod sa ayaw niya, sinabi niyang wala na raw makakapagbago sa mga nangyari. Siya na raw ang nagmamay-ari ngayon ng mutya ng aswang. Pinayuhan ko naman siya na tigilan na ang paghihigante. Hindi ako tulad mo, Karding. Hindi ako mabuting tao. Mabuti pang umuwi ka na. At huwag mo nang banggitin pa ang nangyari ngayon dahil wala ring maniniwala sa'yo. Ipagpatuloy mo na lang yung matinong buhay mo dahil yun ang nararapat sa'yo. Hindi ka tulad nila.
Mystery. Nagpunta ako sa kubong yun ng may kasama. Pero umalis akong mag-isa. Hindi ko akalaing yun na pala ang huling pagkikita namin ng aking kaibigan. Napag-alamanan ko makalipas ang ilang buwan na nagpakita pala si Rolly sa kanyang pamilya. Pero umalis din ito agad. Iba na raw ang kilos niya at nagsususpecha sila na baka gumagamit daw siya ng ipinagbabawal na gamot. Gustuhin ko mang isiwalat sa kanila ang buong katotohanan. Hindi ko na rin yun nagawa. Natakot na rin ako na baka nga hindi nila ako paniwalaan. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin ang medalyong ibinigay sa akin ni Perla. Sakaling makasalubong ko muli ang aking dating kababata, ang aking kumpare, ang aking kaibigan. Hanggang dito na lamang po ang aking storya. Naway nakapulot kayo ng aral at magamit ito sa inyong sariling buhay. Maraming salamat, Mystery, at hiling ko ang patuloy na tagumpay ng inyong channel.